Ang akala ng marami, tapos na ang sigalot sa Strait of Hormuz dahil nagkaroon na ng kasunduan at nagpirmahan na ang Amerika at Iran. Pero kahapon lamang, IRGC merong inatake na barko sa Strait of Hormuz. Anong barko ito at ano ang mensahe nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Malapit na namang matapos ang buwan ng Hunyo. 26 na tayo ngayon at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pangyayari sa Strait of Hormuz. Kasama sa ating pag-uusapan mga kaibigan ay ang naging kasunduan ng United States of America at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro na ang Iran ay umatake na naman sa Strait of Hormuz. At para patotohanan ang ating sinasabi, narito ang ating mga pruweba. Inulat ito ng New York Post. Meron silang headline na ganito: Fears in Strait of Hormuz as tanker struck after Iran warned ships to turn back. Hindi nag-iisa ang ating pruweba. Narito ang ulat ng Wall Street Journal. Ganito naman ang kanilang ibinabalita. Iran attacks cargo ship, testing Trump's deal to reopen strait. Pero baka hindi ito paniwalaan sapagkat ang nagbalita ay mula sa kanluran. Baka naman ito ay gawa-gawa lamang ng mga nagbabalita upang siraan ang Iran. Bakit hindi natin tanungin mga kaibigan ang isang news site na tila kumakampi sa Iran? Ito ay ang Al Jazeera. Ayon sa kanilang headlines, UN agency poses Hormuz ship evacuation initiative after vessel attacked. Ayan, maliwanag mga kaibigan na merong vessel na inatake. Pero bakit hindi natin direktang tanungin ang Iran International kung meron nga bang inataking barko ang Iran at kung anong barko ito? Ayon sa Iran International, Iran attacked Singapore flagship in Hormuz. Yan mga kaibigan ay ayon sa US officials ng WSJ. Alright, marami tayong mga ipinakitang ebidensya. Ano ngayon kung umatake ang Iran sa Strait of Hormuz? Gayong ang Strait of Hormuz ay inaangkin naman ng Iran at ayon sa mga ulat, sila ang kokontrol sa Strait of Hormuz. Pero mga kaibigan, malaking issue kasi ito sapagkat nitong nakaraang araw marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay na ang Amerika at Iran ay meron ng kasunduan. Pumirma si President Donald Trump, pumirma din ang Iran. At isa sa kanilang pinirmahan mga kaibigan ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, malayang dadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Bukas na nga eh. Pero ang tanong, bakit biglang umatake ang Iran? Hindi rin natin masisisi ang nasabing Singaporean flag vessel na dumaan sa Strait of Hormuz kasi nga ibinalita na nga yan, buong mundo ang nakarinig na ang Strait of Hormuz ay bukas na. Maging si US President Donald Trump sa kanyang mga speech, maraming beses na kanyang binabanggit ang mga salitang start your engine. Tinutukoy nito ay ang mga oil tankers ng iba't ibang bansa sa buong mundo sapagkat ang Strait of Hormuz ay bukas na. Kaya malayang lumayag itong nasabing Singaporean flag ship sa Strait of Hormuz pero inatake ito ng IRGC. Ganito ang mga nangyari mga kaibigan. Bibigyan ko kayo ng highlights. Hindi ba't sa mga pinirmahang kasunduan ng Amerika at ng Iran, nakasaad kasi doon Strait of Hormuz. Maliwanag yan mga kaibigan, bukas ang Strait of Hormuz. Ganito naman ang paliwanag ng Iran.
Hindi nila ito inanunsyo, basta na lang silang umatake. Ayon sa Iran, hindi buong Strait of Hormuz ang bukas, kundi meron lamang silang designated area kung saan dadaan ang mga tankers o oil tankers na nagmumula sa ibang bansa. Kung ganon, merong hindi pagkakasundo ang Amerika at Iran sapagkat ang kanilang pinirmahan ay hindi naman nagsasabing part of Strait of Hormuz kundi Strait of Hormuz. Maliwanag na automatic ito ay buong Strait of Hormuz. Pero ngayon, iba na ang nangyayari at ang pag-ataking ito ay hindi simple lamang. Bagamat wala namang nasawi sa naturang pag-atake, nasira nga lang ang barkong ito. Pero maliwanag itong isang napakalaking mensahe para sa buong mundo. Nangangahulugan lamang ito na ang Strait of Hormuz ay hindi talaga totally open. Isa rin itong mensahe para sa Amerika. Lumalabas mga kaibigan na parang inuto lamang ng Iran ang United States of America na kunwari pipirma sila ng kasunduan upang ang United States of America hindi na magsasagawa ng pag-atake sa Iran. At ayan, natigil nga, hindi na umaatake ang Israel at Amerika sa Iran. At ang matindi, ayon kay President Donald Trump, ay i-withdraw pa nila ang marami nilang puwersa sa Strait of Hormuz at sa Gulf of Oman. Pero ano itong nangyayari ngayon? Biglang umatake ang Iran sa isang barko. Unti-unti na sanang uuwi ang mga barko na na-stranded buhat nang magsimula ang digmaang ito noong February 28, 2026. Tinatayang mga nasa lampas 100 ang mga barko na stranded sa Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz dahil sa takot na maipit sa gerang ito. Ngayon na nagkasundo ang Amerika at Iran, masaya sila sapagkat makakaalis na sila, pero ang lahat na ito'y biglang naglaho sapagkat muling umatake ang Iran. Kung umatake ang Iran sa naturang Singaporean flag vessel, hindi rin imposible na maaaring targetin nito ang ibang mga barko. At alam nyo ba mga kaibigan, isa rin itong mensahe para sa Pilipinas. Paano? Kasi mga kaibigan, ang Strait of Hormuz, 20% ito ay daanan ng oil para sa buong mundo. Kasama riyan ang Pilipinas. Ngayon, kung muling maghihigpit ang Iran sa Strait of Hormuz, malaki ang possibility na ang presyo ng crude oil o gasolina sa ating bansa ay tataas na naman. Alam naman natin dito sa ating bansa mga kaibigan na kapag tumaas ang presyo ng krudo at gasolina ay parang domino yan. Kahit presyo ng malunggay, tanglad ay tataas. Isda, pagkain, yung mga basic needs natin. Balikan natin mga kaibigan yung barkong inatake. Ayon sa United Nations, tutulong sana sila na i-evacuate ang naturang barko pero pansamantalang sinuspindi ito sa pangamba na baka meron na namang gawin ang IRGC. At dahil bago pa lamang ang balitang ito mga kaibigan ay wala pa tayong nasagap na pahayag mula sa United States of America. Marahil ay nag-iisip ito kung ano ang kanilang gagawin. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section. And by the way, kung anuman ang magiging tugon ng United States of America, ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya manatiling updated. Kung sakaling gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye. Mag-ingat po kayo.